Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon, tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom, ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastang at mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot pati na ang nagdurusa, ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay, sa lahat ng mga bansa ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay. Ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan, hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Our Lady of Pentecost Parish sa Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Kapag nakakakita tayo ng nasirang tambo, ay kadalasang itinatapon na natin ito at naghahanap ng iba. Yung iba pang mas maayos na tambo. Kapag nakakakita tayo ng kandilang yung paubos na at namamatay na yung mitya ng apoy, minsan gusto na nating itong hipan. Sinabi ni Propeta Isaías na hindi gagawin ng Mesiyas ang alinmang ito. Ani sa ating ebanghelyo, hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mga tao ay maaring maging katulad nitong mga tambong nakahapay o umaandap na ilawan. Maaring silang nabugbog at masira ng buhay o ng pang-aapi, kaya't ang kanilang liwanag ay nagiging mahina na at ang kanilang paggalang sa sarili ay umaandap na.
Halos sumuko na sila sa kanilang sarili. Sinasagip ng Panginoong Hesus sa mga taong nasasaktang ito at ginagawa silang mga sandigan ng lakas. Kaya ano ang punto para sa atin ngayon? Ang misyon ni Jesus ay tahimik na tulungan at palakasin ang mga mahihina. Tanggap tayo ni Jesus sa kabila ng ating kahinaan at pagkukulang. Kay Jesus, ang ating mga pasakit at pagdurusa ay maaaring magkaroon ng dignidad at kapangyarihan. Hinahatulan tayo ng mundo sa kung ano ang katayuan natin sa buhay, sa kung ano ang ating naabot o narating. Ngunit sa kabilang dako, ang nakikita ni Jesus ay kung sino tayo, ang ating mismong pagkatao. Kay Kristo, ang bugbog na tambo at umuusok na mitsa ay maaaring magkaroon ng bagong buhay at liwanag. At ganoon din ang dapat nating pakikitungo sa taong malapit ng sumuko sa buhay. Sa halip na pagtabuyan o husgahan, ay palakasin natin ang loob nila. Naalala ko mayroon akong parishioner na lumapit sa akin na ikinuwento na nahihirapan na siya sa buhay. Sapagkat nung nagkasakit ang dalawang magulang niya, siya ang nag-alaga sa kanila. Noong yung tito naman niya ay kailangan alagaan, siya pa rin ang inataasan. At nung nahospital na ang kapatid niya, siya pa rin ang nagbantay sa hospital. At tuwing gusto niya magkaroon ng oras naman para sa kanyang sarili, may pumipigil at kailangan na naman niya magsakripisyo muli. Kaya sinasabi niya sa akin na hindi na raw niya kaya at gusto na niyang sumuko. Sa puntong iyon, 3 bagay ang sinabi ko sa kanya. Una, sabi ko, alam ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo at hindi niya yon makakalimutan. Pangalawa, kailangan mo din alagaan ang sarili para may lakas kang mag-alaga ng iba. At pangatlo, hindi lang ikaw ang maaaring tumulong. Hindi lahat nakasalalay sa iyo at hindi masamang magbigay ng pagkakataon sa iba na maglingkod rin. Alam niyo po, sabi niya sa akin, "Ako salamat, Father." At biglang gumaan ang pakiramdam ko. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sino sa paligid ko ang napaghihinaan ng loob? At paano ko sila tutulungan?